Lahat ng kailangan mo ay iyong ibigay. Kinabukasan mo ay nasa iyo, mga kamay. At nakataang loob upang kami ay maging dapat magpuli sa iyo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Pagpalahan niyo nawa kami at bigyan ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong kalooban at mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Victory.
Kabanatang 13, mga talatang 31 hanggang 35. Ang pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong papatayin ni Herodes." Subalit sumagot siya, "Sabihin ninyo sa asunggubat kayo na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga masakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang pinakapinahin sa kanyang mga sisi, ngunit ayaw mo. Kaya, pababayaan ang lubusan ng iyong templo. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo na ako nakikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, pagpalaya tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mabuting. Alam niyo, ang sinabi na ito ng Panginoon ay yung sa dalalapit niyang pagpasok muli sa Jerusalem. Yung tinatawag natin Palm Sunday o tinatawag na Linggo ng mga Alaskas. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Jerusalem. May isang kwento nga, sabi ng lalaking nanliligaw at nagmahayag ng kanyang pagmamahal sa isang babae kanyang katitikuhan. Sabi niya, tayo harangan ka doon ng sipat. Talagang pupunta ako dyan. Sabi niya, kahit harangan ako ng sipat, sabi, kanyon, anak, tirador, sabi niya, walang makapitigil sa akin sa pagmamahal ko sa iyo. Darating at darating ako ng kanyang gabi. Sabi niya, nagamit ko sa kanyang nililigawan. Kaya lang, biglang lumakas ang ulan. At naghintay si Maria. Magdamag walang dumating na lalaki na nanliligaw sa kanya. Nagmasa, nakita sila sa balon na kanilang nililigiban. Sino ba ka ng Maria siya? Sabi niya, ikaw ba? Napakaano? Hinahintay mo ako gabi. Ang dami-dami pag sinabi, marami na sibat, marami na baril, marami na tagyo. Wala makakahadlang sa iyo sa pagmamahal mo sa akin. Bakit ka dumating? Ulan eh. Ulan lang yung katapat. Alam niyo, ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan, walang kapatid. Inarangan siya ng mga otoridad. Ayaw na ayaw ng mga Pariseo sa kanya, ayaw na ayaw ng mga Saduceo sa kanya, ayaw na ayaw ng mga Escriba sa kanya. Pinaragot ko pala siya. Nagalit si Herodes, ayaw talaga niya na bumalik ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, isabihin ko sa ulo ng Maria na meron pa akong pinapagaling ng may sakit. At nagpapalayas na ako ng demonyo. At gagawin ko ito ngayon, bukas, dahil pa sa ikatlong araw. Ibig sabihin, walang naging lang sa pagmamahal ng Diyos doon sa kanyang bayan. Sabi ni Pablo, doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa Roma, wala kang nakapag-iwalay sa akin sa pagmamahal kay Kristo. Hindi sa isa nito, kanina, nakapawalay ang tao kay Kristo, yung kamubaran. Sabi niyo, ang galing, hindi na ito, wala pang bilig.
gutom. Ibig sabihin, wala kang bili ng 20 pesos ng kilo tigas. Wala naman tayo 20 pesos eh. Ano ba yun, di ba? So, wala kang bili na. Pero sabi niya, pagkatayan, sabi niya, ang pangbaran, gutom, sabi niya, taba. Lahat yan. Hindi, wala bang pag-iwalay sa akin sa pagmamahal kay Kristo. Siyempre, sabi ni Pablo, pahayag niya, mas mga Kristiyano. Sinulat niya yun eh. Para malaman ng mga Romano, may yung Pablo na napaalala sa nila sa isang gawain na Kristo, mga Kristo. Ang pintunay yun ng isang lalaking nagmamahal kay Maria ay hindi dito na kanyang tinuran. Maraming na sa gusto, maraming na sa balang lahat. Kaya talagang klaseng kanyon, hindi makapitigil sa kanya sa pagmamahal, no? Niya kay Maria. Pero wala. Wala na karating ito. Anyway, makayos ko mo. Parang sino tayo, mga mamilita tayo sa probinsya. Para nakita ng sa laking study. Hindi kasi tawag sa akin at kapatid. Kaya ganun dito, para mabasa. Nakakapagdang, hindi po namin sinuputol at ipilitin ko. Ngayon, pag mga nakakapagdang, tulong pa. Ewan ko, ano na tinatagpas sa amin yan. At ngayon, pagkakagpas mo, tulungin ka. Ewan ko ba, hindi rin batas na. Ayan. May tinawag isang sundalo sa kanyang pagmamahal sa isang Vietnamese na babae. Dahil sa kanyang pagmamahal makatapos ng gera, sa Vietnam, kinausap niya ang babae nito na kanyang matitipuhan. Sabi niya, babalik ng tao. So, sa madaling salita, binalikan niya ang babae. Pero, paano siya makakatulong sa kampo, sa isang village ng mga Vietnamese na yun, sa isang community? Dahil ang paligiran naman niya ng mga Vietnamese na mabitong, sila yung mga kalaban. So, sabi niya, may naisip na paraan, kailangan niya dumaan sa sarili. So, dahil sa mga Amerikano, kalungkasan, sa paglaban, sila siya, nagawa niya ang paraan ng natin sa feelings ng babae, ng kanyang matutulungan ng gusto at kasulat. Siya ay gumamit ng oxygen at lumabat sa iyo ng tubig para marating doon sa pinaratunan ng babae. At kung dating doon, inuwan niya babae, sige sa kanila pag-uusap. Sumama naman ng babae. At hindi, ganun din ang ginawa niya, lumano rin sila sa kanya ng tubig. Kasi kung sila yung taas, kita sila, bababa rin sila. Kasi ang kanilang pinapapalit, umangit sila ng oxygen, sa kadiliman na sila yung nakabalik sa kampo ng mga Amerikano. May kapatampay siya. Dahil sa kanya, pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal. Panginoon. Napagkagumpayan niya ang kanyang kamatayan after praise dahil bago siya mamatay, pinahayag niya ang kanyang pagmamahal maging sa lungsod ng Diyos. Ang pagmamahal ng Panginoon na ito na kanyang pinahayag bago man siya kawan ng karangal ng Diyos, muli pa umahalin na ang ating pagpapagligtas sa Diyos Kristo. Ang paraan na ito na siya ay nagmubang rin ang kanyang pangyarihan, kaya nga dumating ang anghel doon sa libingan ng Panginoon. Kung dumating doon sila, bignitan ng mga babae talaga. Kasi mga babae ang walang tagutin. Iba sila Marta, no? Maria. Bakit sa Biblia, karakter ng Marta at Maria kailangan? Babae, kung sila doon, makapas. Sabi ka doon, early morning ng Sunday, ay tumatak ng
ang mga ngayon. Kasi ang purpose na naman nila Marta, siguro sa kanilang yung tradisyonal na kultura, ay buusan lang nila ng pabago. Pero nag-isip sila, malapit na malapit sila, sabi ng tatay, sino mag-ano ng ano? Kasi kung mabahay tayo, sino ang magpapagmulang ng takip? Kung mabahay tayo, yan kaya. So, nakita ko yung aktong bawat isa sila, nagawag sa Pedro, sila sa Tiago, para siya. Tawagin na nila, wala ng pakihan. Nakita nila na mas. So, sinilip nila. Kung sinilip nila, wala na ang Panginoon sa lintingan. At ang nakita nila, ay mayroong lalaking nagdinigdig ang kasulatan. Hindi ang Panginoon. Ang nagdinigdig ng kasulatan na yun ay ang angkin na sinugo ng ating Amang nasa langit upang mag-iwan ng ebidensya sa lugar na yun, pinadala ng din at upang yun ang balita sa mga naganap sa loob ng kanyang Pilipinas. Wala na ang Panginoon na nasa hinahanap niya. Wala na siya rito. Siya hindi na mabuhay. Sa buhay natin, bilang mga nananampalataya, hindi nagdalagaan yung pagbibigay galang sa kahalagahan ng pamamahala ng Diyos sa ating bayan. Ayun ang nangyayari sa bayan natin yun, na minahal ng Diyos noon. Nasaan na yung bayan na yun, na pinagpala ng Diyos noon. Ang bayan na minahal ng Diyos noon, ang bayan na pinagpala ng Diyos noon, saan na ngayon? Pinaghahati-hatian nila, pinag-aawaw-awaw nila. Luray-luray ng bayan natin. No? Kanya-kanya ng awawan ng ating bansa. Kasi hindi mo na malaman kung ano ang, kung saan tayo, diba? No? Diba? Hindi mo malaman kung saan ang pagkaniwalaan balita. Kasi ang mga balita, halos 50% na mga news, social media, na yan. Fake. No? Fake news. So, fake siya, pure news siya. Pagkapat fake siya, pure balita siya. So, ito din, pagkapat fake siya, okay, pure may pinalita rin. So, balita ito, pagkapat naging fake, pure may pinalita. Narinig ng buong nila. Yun ang pinaka-anay na unti-unting sumisira sa ating bayan. Alam niyo mga kapatid, ang bansa natin, ang mundo, ay hindi ka ng Diyos yan. Ano sinasabi sa Biblia? Tuwa ang Panginoon. Grabe tuwa niya. Ang ganda. Diba? Alam niyo mga kapatid ako kasi, naranasan ko bumawa ng bangka. Kasi malapit ka sa inyo eh. Kung naranasan ko bumawa ng bangka, uwi. Talagang tinatapos kasi kaya, nilagyan ng aking, nilagyan ng pinakapatila, yung pinaka-tawag yung layang. Tapos, dalawa kami ng kuya ko. Doon siya sa kabilang dito, lalawin siya doon. Pagdating ko sa kanya, ipabayag na yung bangka, ipapagayro na yung layang, yung lights sila. Pabantayan ko yung dito. Ganun yung ginagawa namin, dalawa naman yung ganun, tuwa naman eh. Oh? Siguro, may sa'yo doon, ginagawa ko eh. Siguro sa ilog, magti-tiktok ko na doon. Diba? Pero dahil walang cellphone, wala namang social media. Tapos, yung mga ate namin, sa puro ng sa akin na yung nanonood ng GCRE! Nanonood. Hindi, yung mga drama. Yung mga, kasalap kita. Diba? Tapos kami naglalaro kami sa ilog. Matapos na pinapalog ko, talaga, naglalaro kami. Buhay namin ako. Yun ang mukha ng isang mapayamang bayan. Yung lulusong sa ilog, lulusong sa dagat, walang nagsasawain. Ngayon, lulusong ka.
na dagat. Papunta ka pa lang, pinitulong ka na. May nagpapayaran eh. Sa mga ilog. Lulusong ka pa lang. Nakakakita. Ano may napalo? Puro na kasi chemicals. So, yung bayan ng lugar na pinagkalap ng Diyos para sa kanyang mga anak na noon ay malayang nagagamit ng kanyang bayan para sa kanilang kaganapan ng buhay. Hindi na ngayon. Pero mo, yung batas natin, from the seashore, 50 meters hanggang doon sa akyat, ayan ay marine site yan. Ibig sabihin, pagmamayari ng ano yan, ng gobyerno yan. Kasi yan, pag sinabing marine site, ibig sabihin, ginagamit yan sa ating mga panahon ng kapantela. Sa Bikinsa, mga bansa, dahil ka lang ng araw yan. Eh, wala na yan. Binapuran na yan. Binapuran na yan ang kayuman. Sila na may-ari niya. Ipatas natin na nagbabawal ng kayuman ng sariling property, lipas, lipas. Hindi totoo yan. Sa batas lang yan. Sino nagpamayari? Libo-libo lupain ng ating bansa. Sila lang ang kayuman. Ano ginagawa nila? Diba, sa bahay nila si Dines. Si Dines ngayon, ang kanilang napangalan doon sa property nila. Pero wala siyang kapangyarihan, gamitin. Ang gagamit sa property nila, yung dayuhan. Ganun sila kalupit. Kaya ang hirap, ang naging kapalaran ng bayan ng Diyos na kanyang nilikang nasiyahan sa noon. Kaya nung dumating ang generasyon natin noon, manaw na kasama ito, tuwa sila, pagtakisaw sa tubig, walang sasaway, ang magsasaway lang sa kanila, kaya mga magulang, talagang tanang lapis sa sobrang tagal na nakapapit. Kaya nung mga magulang sa sawayan lang yun, dahil tagal-tagal na nakapapit sa mga anak nila. Ngayon, hindi. Wala ka ng kalayaan yan, hindi na sa'yo yan. Hindi na pamamayari ng Pilipinas yan. Hindi na pamamayari ng gobyerno yan. Kundi pagmamayari niya ng ibang lahi. Pasimpleng inuunti-unting sakupin yung ating karapatan ng ibang bansa, yung ibang ng mga dayuhan. At pagdating sa panahon na yun ay magpapagabay ang kanilang plano, parang bukan sa balutan na lang tayo. Alis tayo sa bahay kasi sinisirap lang tayo, tirayin mo sa bangko. O, papadala ka sa kayo, lilipat ka lang sa bangko, pero kung sasakyan, kailangan lang lipat na ka. Paano yung nangyari sa Pilipinas? Nandirahan tayo rito, pero naiwan tayo. Tapos, pag may mga aktivistang nag-rally dyan sa lansangan, dahil ayaw, dahil sinusuporta doon sa karapatan ng ating bansa, may nagagalit. May tumataas ang kilay. O, hanggang sa kauntihan, malasin ka, ulihin ka pa. Diba? Ipukulong ka pa. Eh, saan ka? Paano natin ipagtanggol yung bayan natin? Yung sarili natin? Yung mismo, yung umusik sa sarili natin, pagtatanggol, ay sarili natin bansa. Ganun tayo pa lalaki kalagayan natin. Ang Panginoon, kahit musik siya, hindi siya sumuko. Kahit namatay siya, hindi siya sumuko. Mantong sa namatay, hindi siya sumuko. Nung pinaparaw siya, sa kanya patay ka, dapat na, huwag na, sige na. Sa ako, di ba? Hindi sila ako gano'n. Ang tinilis na nila, dahil tuwing paraw sa kanya, ginisip niya kanyang bayan. Tuwing paraw sa kanya, kaming abugit sa kanya. Tuwing pagmumura, ang mura sa kanya. Hindi ang kanyang isip ang kanyang sarili na sasaktan siya. Iniisip niya ang kanyang minahal na bayan. Doon sa kanyang bibig. Sumagot siya. Sabihin ko yung sabi ko sa akin, ano ka lang sa akin? Alam na din yung
Oh, sabi ko, yung tatawa, balik ko. Tatay ko bumawa dito, pamalayasin din ako. Eh, kayo yung gano'n, di ba? Property ng mga magulang mo yan, tapos palayasin ka niya. Tatay ko gumawa sa lupain na ito. Palayasin niya ako, di ba? Kapaglaban niya. So, pinaglaban na yung Panginoon. Dahil tayo ay property tayo ng ating amang nasa langit dahil sa gumawa sa atin. Kaya, ipinagtanggol, pinaglaban, kahit pa humantong siya sa kanyang kamatayan. Pamuli, gusto ng Diyos na sa pangkitan ng ating pagsunod sa Kanya at paglalakbay, kasama natin siya. Kapiling at laging sinasabing, lagi akong susunod sa iyo, Panginoon, kahit naman dumating sa puntong ako ay usigin din. Diba sabi ni Pedro, Panginoon, sasama ko sa inyo. Sasama kami sa inyo, Panginoon, kaya sa akin pumunta. Sabi ko sa Panginoon, sino man kayo sumama sa akin, pasalin niya. Pasalin niya. Ang kanyang sabi ng Diyos. Pasalin niyo ang aking Diyos. Yung bigat ng salita ng Panginoon na yun, yung pagpasan ng cross na sinasabi ng Panginoon, na hindi literal na pupunta ka dyan sa lansangan, papasin mo ang cross, kahiwa-hiwa mo likod mo, hamas-hamas mo dyan, mga matitinig na bagay, kalalagyan ng ulo mo ng mga matitinig na aroma. Hindi yun. Sabi ng Panginoon, take up my cross means yung suffering for Jesus, sacrifice for Jesus, service, and following Him. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pag-sacrifice ka, pumunta ka sa Kanya, pumunta ka sa church, pagpapasa ng cross yun, hirap yun ha. Iwanan mo yung bahay mo. Lalo pa ang bahay mo, kakagawa lang, kaliper lang. Tapos iwanan mo ngayon, dahil magsimba ka muna. Mabigat yun. Pagpapasa ng cross yun. Tapos yung sacrifice mo, yung wala ka nang ulang bukas, yung kailangan mag-tithes. Pagpapasa ng cross yun. Hindi yung literal na kailangan mo pagpapagupit. Kailangan mo pasalin yan. Kailangan mo magpapako. Pero few minutes, sikal sila lang. Hindi mo makanata. Takbo ka na sa hospital. Hindi ba ganun? O ako na yun, tapos patakbo ka sa hospital. Diba? Andiyan ka sa pinapanood ka ng media, binibidyuhan ka pa, at balita pa dyan sa mga TV station, YouTube ka yan. Tapos andyan ang bilang sa likod, hindi lang pinapagita. Ano ba yan? Tatakbo ka sa hospital. Panginoon, hindi naman tatakbo sa hospital. So, hindi pwedeng gayahin, hindi pwedeng tumbasan, hindi pwedeng i-duplicate yung kakayahan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagawa para palayain ang kanyang bayan. Hindi pwede i-duplicate yun. Kung hindi, ang gagawin ng tao, ng mga mamayan, ng mga tinawag ng Diyos, ng mga Kristiyano, ng mga nanampalataya, ay ang nanampalataya takot sa Diyos at gumawa ng kalooban ng Panginoon ng kanyang misyon na maging kaababay, maging channel ng kanyang pag-ibig, maging channel ng kanyang karapatan, at maging channel ng kanyang pananampalataya. Ayan siya ang tao. Maraming tao ngayon, kung ina-approach mo, wala nang utang bibig. Wala pagkialam sa iyo. Kasi ang principal problem ng tao sa mundo, particular sa Pilipinas, yung mga bayanin na yan, na nakalagay din sa malutong-lutong na yan, yan ang pangunahing problema ng ating bayan. Laging lungit ang ating ekonomiya, laging bagsak ang ating ekonomiya, mapapolitikal na tinatawag na mayroong political crisis, mayroong economic crisis, may political crisis tayo, mga kapatid, grabe. Maintindihan, no? Pero dapat unawain natin kung habang nangyayari sa ating bayan. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon na maging daluyan tayo. Ibig sabihin, pagka tayo ay nakarinig ng mga ganyan, maging tayo daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Tanginangin natin. Hindi kailangan na sumuporta sa mga bagay na gusto natin na mangyari para may pakita sa ating bayan na may mga kumikilos na mga ganitong mga
manamay ko ng paraan ng pagkilos para suportahan ang pagbabago ng ating bayan. Diba? Kaya sa gabi ito mga kapatid, ang paghanda ng Panginoon patungo sa Jerusalem na kanyang nais na maging tahanan bilang mga Hudyo, bilang mga mananampalatayang Hudyo, o tahanan ng mga mananampalatayang Hudyo, na tahanan din ng ating Panginoon sa Kristo, na kanyang labi, ito ay may tuturing na ang Jerusalem ay isang banal na lugar na pinapaniwalaan nilang tahanan ng Diyos. So tayo ay mga tahanan ng Diyos. Tayo ang bagong Jerusalem. Mas gusto ko ba yung bagong Jerusalem kaysa sa Israel? Hindi na po yung Israel na yung hindi na po wala dyan. No? Mas gusto ko yung Jerusalem. Sapagkat ang Jerusalem ay pinananahanan ng mga tao ginawa ng Diyos para maging daluyan, maging initlo, maging channel ng kanyang pag-ibig na kanyang pinapahayag para sa kanyang bayan. Sa pamagitan ni Kristo, na ating Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa panahon nito, tayo po kay dumako na sa pag-aalay ng ating mundo habang tumutulog pa ako natin.
Amin po may ibigay sa iyo ang isang papuri. Kaya tinihin ko, Panginoon, na kami ngayong narito, kasama ang mga kapatid na rin sa kanilang mga lahanan, kasama ang mga kapatid na nariyan sa iba't ibang kalayunan, sa mga probinsya, at sa iba't ibang balik ng aming mundo, kung saan sila ay nakatira, ang iyong patnubay, pangunan, ang iyong Espiritu Santo na sa patuloy nilang maranasan, upang mailigtas nila sa mga kapamakan, sakit, mga problema, o anumang mga suliranin o pagsubok na maaaring dadating sa kanila ay kanila po makakapagpayan. Kaya sa labing ito, sa ating po pagwewalay, dalangin ko rin ang mga kapatid na ito, maging kanilang mga tahanan, at maging ang aming mga kapitbahay, kakilala, ay patuloy mo silang pagpalain. Pagpalain rin ang aming pong barangay, ang aming pong komunidad na ito, ang buong sampalit, Panginoon, ay makaranas ng iyong kalwalatian, ng iyong pag-ibig, at ng iyong kabutihan. Kahit sa